yan lang yung aking kumbaga kasiyahan, eh, sombrero, eh. Yan lang ang nakakapagpasaya sa akin kasi dati wala po ako sombrero, eh, na mga ganito. Nag-aantay ako ng mga pinaglumaan ng mga tito ko, ayan. Kaya nahilig ako sa sombrero pati sa sapatos, ayan. So ngayon, puntahan natin 'tong, video. Ang dami, andito lahat halos kay ano, kaya pangalan nito, kaya Food Genius, eh, sabi nga ni Kulaong, eh, wala daw kinikita si Food Genius kaya siya, eh, anuhin niya na, ah, ah, kaya daw siya ganito eh, para may kitain daw, Ay. para may kitain daw si At Food syempre, Genius. shout out sa Ah, tinotoo naman ni Food Genius, ayan. Pinost nga talaga. Ano naman ang pakana ni Kulaong? Naku, eh, heto po, eto po yung, pakana ni Kulaong ngayon. Oh, eto, ayan, liitan lang natin. Ayan, oh, eto. Pero kailangan pa rin natin takpan po yan, ha. Oh, eto na, play ko na 'to para ma-reaksyon na natin 'tong mga katarantaduhan ni Kulaong. At syempre, shout out sa Alpha Fuel. Oo. Is Alpha Fuel your boss in Tayabas, Quezon? No. Alpha Fuel, I'm a partner. Support po kami from Tangent, mabuhay ka. Ngayon, so nakalagay dito sa caption ni Food Genius, inangkin na naman ang Alpha Fuel ni Norman Mangusin. Ganyan naman yun, eh, kasi ganyan ang ginawa niya dati kay Nay Mary Ann. Alam niyo ba dati si Nay Mary Ann, merong skincare business. Eto yun, oh. Inangkin din ni Kulaong. Inangkin din ni Kulaong, kanya daw yun. Pinangangalandakan niya, kanya daw yun. Siya daw nagbigay ng puhunan kay Inay Mary Ann. Samantalang, bago pa niya makilala, si Inay Mary Ann, eh meron ng negosyong ganito si Inay Mary Ann. Ito po yun. Ayan. Yang skin fuel, by Victory na yan. Sabi ni Kulaong kanya daw yan. Pati nga yung mansion ni Inay Mary Ann, eh. Kanya din daw. Kaya kung sabihin man ito ni Kulaong na investor siya, kasosyo siya ni Alex sa Alpha Fuel, hindi po ako maniniwala. Bakit? Eh ganyan din ginawa ni Kulaong, eh. Kahit dun kay Chili Tita, Kabatingan, yung may-ari ng Cafe Francois, doon sa may Robinson, sa may paglabas na airport ng Cebu. Meron dun, eh, parang Robinson na, no, sa may, meron pa Starbucks dito sa may kabilang kalsada yun, eh. Nakapunta na kasi ko doon. Pero nung nakapunta ako doon, wala pa yung Cafe Francois na yon.
Panahon ng 2022 na kampanyahan ako napunta dun eh. Actually, hindi ko alam kung may Cafe Francois na doon o wala pa. Paglaya ni Culaong nung 2023, pumunta doon si Culaong. Tapos, inangkin niya na kanya na naman yung mga negosyo na yon. At eto pa matindi. Nung maimbestigahan ni Pugenius, yung lahat ng business permit, hindi nakapangalan kay Culaong. So, ibig sabihin, walang parte si Culaong diyan sa mga negosyo na yan nung Chili Tita. Kaya ano yan eh, lahat na lang ng negosyo, tama yung sinabi ni Kaigme, lahat ng negosyo, lahat ng pag-aari o ari-arian, property, na mapicturan yan o madampian ng palad niyan, matapakan yan ng paan niya, kanya na. Kaya yung Alpha Fuel, ganyan din ang kanya sinasabi kahit hindi totoo. Ewan na lang natin kung bakit ganun kabugok si Alex para hayaan niya itong si Culaong na magsasalita ng ganun. Kaya ito, malaking kabugukan to eh. Kasi, kunwari, ako si Alex, okay, magkaibigan tayo, pero wag mong pakialamanan ng negosyo ko. Ganun dapat. Magkaibigan tayo, pero labas ang negosyo ko sa pagkakaibigan natin. Kasi hindi mo alam kung makakasira yan o makakabuti yan eh. Katulad niyan, ayan na, inaangkin na ni Culaong. Baka sa susunod niya, sasabihin ni Culaong, may utang sa kanya si Alex Pabella. Baka sa susunod niya, sasabihin ni Culaong, binudol ako niya si Alex Pabella. Kahit na alam naman natin na ang totoo, siya ay nakipagkaibigan kay Alex Pabella para mahut-hutan. Partner po ako dyan. Ina partner. Saka nakakita ng partner, pang Xerox wala. Partner ka ng malaking gasolinahan, maraming gasolinahan, pangkain nyo ni Casper, hinihingi nyo sa OFW. Gago. Hindi pala. Investors. Yes. Investors daw. Dumami pa no? Investors. Diba dapat investor? Yan ho yung aming magtatayo ho kami ng marami-rami ng konti niyan. Yan naman ho ay hanap buhay na marangal. Opo. At syempre yung aking partner na si Alex ay shout out. Kami kanina ay naglaro ng golf. Gising ba siya? Pare? Romel, gising ba si Alex? Pipilitin ho natin na mapababa ang kahit sa atin man lang. Baka kaya nating medyo maibaba ng konti. Benta nyo ng 20 kada litro kung talagang kayo kaya nyo pababain ang presyo. Ang presyo ng gasolina para sa mga Pero syempre alam naman natin katarantaduhan lang yan, di ba Kuya G? Alam naman natin na kahit na i-check yan sa BIR, wala naman talaga. Kasi nga si Culaong, yung buga ng laway niyan, matutunaw. Kahit bakal matutunaw sa buga ng laway niyan. Sa tindi ng kasinungalingan. Walang kadala-dala ang gunggong. Christian Kaiga. John, investor na walang puhunan. Laway lang. Tonto si Ate Eric rin, may tinumba daw na magtataho si Casper ayon kay FG. Totoo kaya yun? Richie Collins, kung siya ang ibabala sa kanyon, baka maging 20 na lang presyo ng kabaong para sa kanya. Okay, Ate Katrina Labelo po. Joka Hindoroto, anong partner? Wala kang pambayad ng Xerox Culaong. Yun nga. Okay, Kuya G, sana pati BJMP yun sa kanya. Tamang-tama yan. Pero walang labasan.
Neri Green, lahat na lang sa kanya basta may pinagyabang lang. O yun nga po. Joke, Kuya Mac, dapat palang pagbawalan si Kulaong pumunta ng Malacanang. Baka paglabas niya, siya na president. Hindi, baka paglabas niya, sabihin niya, may utang sa kanya si BBM. Diba? Yan ang ano eh. Kuya Henry, si Kulaong, nung sinabi niya, kanya daw yung skincare ni Inay Mary Ann, marami nagduda. Bakit? Utang ina, yung balat mo nga eh. Hindi kayang, hindi kayang retokehin ng DPWH eh. Oh. Pero mo, may skincare ka, ganyan mukha mo. Sino bibili sa'yo? Diba? Kaya, marami nagduda noon eh. Ito yung ano. Okay, ito yung part 2 ng live ni Kulaong. Ito, pakinggan na natin to. Ang likot sa aparato nitong kubag na to eh, no? Di She mapaklit. touches me, and suddenly I'm alive. And we climb and climb, and at the top we fly. Let the world go on below us. We are lost in time, and I don't know really what it means. All I know is that you love me. Oh, shout out. Shout out kay, ito, babasa ko ng comment. Shout out kay, ayun, kay Honey Asia. Kay Nida. Kay Amber Jade. Kay Aiden Tade. Kay Peli Peli. Oo. Kay Mark Martinez. Sabi ni keep it dark. This is my first time watching live. Oh yan, I keep it dark. Para dark siya. Ano kaya arte ni Kulaong dito, no? Para ogag. Nagdidilim-dilim pa, madilim naman na talaga ang ano niya. Madilim naman na talaga ang mundo niya. Para may suspense, para mahirapan si Food Poison maghanap ng ano. Maghanap ng iko-content niya. Siyempre, pahihirapan natin. Konti silip-silip lang. Ayan na, Food Poison. Naawa na ako sa'yo. Wala ka na may content, kaya lumabas na ako. Nako? Ikaw ang wala ka ng kikitain sa YouTube. Nakiramdam tong si Kulaong kung siya talagang mapapasara ba yung YouTube niya o hindi. Kaya po hindi pa yan nagla-live noong mga nakaraang araw. Ngayon, kita nyo, full blast na ulit si Kulaong. Bakit? Nakita niya. Noong nag-live sila na madaling araw ni Alex, naka-4,000 siyang pakulay. Aba, marami-raming marami-raming pantaya din yun kahit papaano. Kaya nagpapatuloy na ulit si Kulaong. Siguro sa isip-isip niya, ay mukhang hindi naman ako aanuhin na ng CICC, ng cybercrime, ng NAPOLCOM. Kaya siya po ay nagla-live na ulit ngayon. Di ba? Walang mai-content si Food Poison eh. O, di labas tayo. Para meron siyang content.
'Di ba? Oo. Oo, para labas tayo para may mai-content si Food Poison. Wala na siya mai-content eh. Ah, kumusta po sir? Ito, pogi pa rin. Hindi naman nababawasan yung kagandahan lalaki natin. Kung si Kulaong pogi, di bali na lang napangit na ako. Gwapo pa rin, matipuno. Amoy Kulaong. Malansa. Amoy ispakol. O shoutout daw dyan sa mga taga Terminal 1. At syempre, yung mga supporter natin, shoutout sa inyo. Yung mga nagbibigay, shoutout mo na. Hindi po ako nagsasalita. I don't wanna say a word. Alam niyo na yan. Basta ako, na-miss ko lang kayo. Yun lang. Na-miss ko kayong lahat. Oy, Mami Beck, shoutout. O, shoutout daw sa mga taga Binyan, Laguna. Shoutout mo si Makagago. Kulaong. Pucha, wala kang bawi kay Makagago. Pinahiya ka sa buong Pilipinas. Sinabihan kang tanga, huwag kang iiyak. At ano tawag dito? Ano tawag dito? Basta. Surprise lang. Ako po ay kakamustahin ko lang yung aking mga kwentuhan. Siyempre, biruin nyo, madaling araw na nandiyan pa kayo. Diba? Long live sa inyo. Mabuhay kayo. Hindi. Ate Sinaida, hindi po. Na-immune na ako sa negativity, Ate Sinaida. Kayo na lang yung mga babasahin ko. Shout out dyan sa Gangster of Manila. Gangster of Manila. Sa kay Arian Doria. Sa inyong lahat dyan. Alam nyo na yun. At syempre, Mare, shout out sa inyo. Pasensya na kayo, Mare, at ako'y busy. Kaya hindi ko ako nakakapag-live sa araw. Bihirang-bihira. Meron layman's word na may layman's word kasi may kasabihan. Sabi nung kasabihan, lintik lang ang walang ganti. Kasabihan yon. Yun lang. Diba? Kasabihan mo yun. Hindi niya yung sasabihin kung walang ibig sabihin sa kanya yun. Yung lintik lang ang walang ganti. Yan si Kulaong. Yan ang normal na Kulaong. Normal na norman yan, mapaghiganti. Yun ang walang ginagawa sa kanya eh. Yun ang walang ginagawa sa kanya masama eh. Naniningil lang ng utang eh. Tinatarantado niyan eh. Yun pa kayang katulad niya na pinahiya siya sa buong mundo? Pinahiya siya sa lahat ng Pilipino? Gaganti yan. Gaganti yan. Yan po ang tandaan ninyo. Si Kulaong po, mapaghiganting tao yan. Hindi po yan yung santo na tao na kapag ginawa ng hindi maganda, hindi gaganti. Kasi sa isip ni Kulaong, ginawan siya ng hindi maganda.
Yun ang nasa isip niya. Kahit nasa isip natin na mga anti-kulaong, ang naiisip natin, tama lang ang ginawa ng ating CIDG at NAPOLCOM chief para itong si Kulaong ay maipakulong at maipaabot sa ating mga kababayan, lalo na sa mga OFW, na si Kulaong ay nambibiktima ng mga kababayan natin, nambubudol, 'di ba? Ate Mary, si Ate Mary San Victores nandiyan. Hello po ate. Ate Victoria. Yan ang katotohanan niya, na si Kulaong talagang iniharap sa media para ma-aware ang mga Pilipino. Pero sa isip ni Kulaong, para ipahiya siya. Kaya ang nasa isip niyan, lintik lang ang walang ganti. Mapaghiganti ang tao na yan. Si Nanay Nanay Susan, wala namang ginawa sa kanya masama. Hindi lang umayon sa kagustuhan niya. Ano ginawa? Sinira ang buhay. Si Nay Jessica Marie, wala ginawa sa kanya masama. Pagkus gumastos ng milyon-milyon para ikampanya siya. Pero ano ginawa niya? Tinarantado niya. Pero nung nagigipit na siya, wala ng pera, sinusuyo si nanay. Ganyang kademonyo si Kulaong. Hindi po yan mabait na tao. Mapaghiganti po yan. Sabi nga ni Lord, sabi namang the vengeance is to the Lord. Sabi naman ng ating mga ninuno, lintik lang ang walang ganti. Ganun yun. Kaya malilintikan ka na naman, Kulaong. Yung sinasabi mo, lintik lang walang ganti, malilintikan ka. Diba? Hindi mananalo ang kasamaan mo. Sino ba yung si Taong Grasa. Ayun, na-miss ko kayo. Taong Grasa. Ay, mga supporter natin yan eh. Taong Grasa at saka si The Chubby Filipino Lawyer. Shoutout sa inyo. Naalala ko kayo. Pa-shoutout daw kay Rigel Lozano. Yun. Tagal naman magsalita si Kulaong. Walang masabi eh. Ingat na ingat eh. Ingat na ingat eh. Baka may mabasang basher eh. Gabriel Bagong Silang. May realization ka ba sa mga nangyari? Marami. Unang-una ko na-realize yung kasabihan nga ng mga Pilipino na lintik lang ang walang ganti. Na-realize ko yun. And then na-realize ko rin yung sinabi ng Bible na the vengeance is to the Lord. Yun. Tama. Tama, di ba, Mami Bex? Sabi ni Lord, vengeance is mine. Mas malala pag si Lord ang humatol sa'yo, Kulaong. Huwag ka mag-alala. Hintayin mo, kunin ka ni Lord para matikman mo yung totoong donut sa Lava World. Pero mo, nagsuswimming ka na sa kumukulong asupre tapos dinodonut ka pa. Tangina. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.